Lunoso, ngayon no, kahit sa ang sulok dito sa atin no, sa Pilipinas, no, maraming mga tao no ng Diyos na ipinadala niya upang mangaral sa salita ng Diyos. Ito ay isang pag-invite sa bawat tao doon sa inihandang handaan ng ating Panginoon na kanyang inihanda para sa mga tao. Pero kahit sa ang mga sulok din, may mga tao po talaga no na hindi pinapansin, or yung mga preacher talaga or yung mga ngaral ay hindi talaga pinapansin ng mga tao. Kasi para bang baliwala sa kanila yung salita ng Diyos. Kumbaga para sa kanila, wala silang mapapala dito kaya hindi nila siniseryoso. Nakikinig lang yung iba pero hindi nila tinatanggap. Yun yung sinasabi dito no, sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo patungkol doon sa binhi. Yung binhi. Ang binhi kasi, yun yung salita ng Diyos. Ang mga binhi na nahulog doon sa daan, hindi talaga yun nabubuhay kasi pagkahulog sa daan may biglang dumating na mga ibon at tinutuka yung mga yung mga binhi na yun, kaya nababaliwala yun lahat. Ito rin yung nangyayari kumbaga dito sa mga tao sa mga plaza, kasi marami mga tao ng Diyos na pinadala niya doon na mangaral sa mga plaza, na pagtawagin ng mga tao na bumalik tayo sa ating Panginoon. Pero yung mga mensahe ng mga mangaral ay hindi pinapansin ng mga tao kasi nga yung mga mensahe na yun na binigay sa kanila, kinuha ni Satanas upang hindi mabubuhay sa kanilang puso, na siyang dahilan sana na ang mga taong yan babalik sa Panginoon at magsisisi sa kanilang kasalanan at babalik sa ating Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan ng pinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pinigilan ito ni Satanas, no? So mag-ingat tayo. Marami pong mga ngaral na pinadala ng ating Panginoon. Huwag niyo po sanang baliwalain or i-ignore, kasi sasabihin ko sa inyo, ang mga mensahe na yan na binigay sa inyo, hindi yan sarili nila. Mga mensahe na yan, galing yan sa Diyos. Kung yan ay tinatanggap nyo ang Diyos. Kung yan ay tinatanggap nyo si Kristo. At kung tinatanggap nyo si Kristo, tinatanggap nyo rin ang Diyos Ama. Pero kung ang mga salitang yan or ang mga ngaral na yan, yung mga salita ng Diyos, hindi nyo tinatanggap, hindi nyo rin tinatanggap si Kristo. At kung hindi nyo tinatanggap si Kristo, hindi nyo rin tinatanggap ang Ama. At gaya nung sinasabi dito ng ating Panginoon sa Lucas chapter 10, no, na sinabi niya dito, no, na pagdating sa paghuhukom, mas maawa pa ang Diyos kaysa sa mga tao doon sa Sodoma at Gomora dahil sa inyong pagbaliwala sa mga mensahe ng Panginoon. Kasi sila mismo, ganyan mismo is, sa ganyan kasing paraan mismo is, tinalikuran nila ang Diyos. Hindi nila pinapansin. Di gaya doon sa Sodoma at Gomora, yung mga kasalanan doon is immorality or anuman. Pero mas matindi pa ang kasalanan every time na tinawag ka ng Diyos pero tinanggihan mo. Kasi kung yung mga ganong mga klaseng tao, kung tawagin yun, may posibilidad yun na magbago. Pero pag ikaw tinawag ka na, tapos tinanggihan mo, mas malala yun. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo dito, na mas mapait pa ang sasapitin mo kaysa sa Sodoma at Gomora. Kung ang isang tao ay hindi tumatanggap sa ating Panginoon, maraming mga tao niyan ganyan na gumagawa niyan. So mag-ingat po tayo kasi sinabi po yan dito sa Hebreo chapter 13, sa Hebreo chapter 13, no? Na huwag natin siyang baliwalain na nagsasalita. Kailangan tanggapin natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon na ipinadala niya yung mensahe niya doon sa kanyang mga tao. Pero yung ibang mga tao naman ay hindi talaga hindi nila nagustuhan or ayaw talaga nila magbago. Kasi ang sinabi dito ng ating Panginoon, no, takot daw sila na magbago at takot sila at ayaw nila no, na bumalik sa Diyos at magbago. So mag-ingat po tayo doon. No? So mag-ingat tayo. Kasi
Yung mga mensahe na yan, yung mga ngaral na yan, hindi yan pinadala ng Diyos upang kayo ay parusahan. Pinadala yan ng Diyos upang ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasi ayaw ng Diyos na kahit isa man lang na tao bumabagsak sa impyerno. Yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Ezekiel, sinabi ng ating Panginoon, bakit gusto niyong mamatay? Sabi ng ating Panginoon, kahit isa man lamang sa inyo, hindi ko ikatutuwa ang mamatay, kahit isa man lamang sa inyo. Pero, bakit gusto niyong mamatay? Yan ang sabi ng ating Panginoon. So, nangangahulugan, hindi niya ikakatuwa na ang tao mababagsak sa kaparusahan. Kasi once ang isang tao talaga bumabagsak sa kaparusahan, ang puot at galit ng Diyos mananatili talaga sa kanila habang buhay. Sa pamamagitan ng mga apoy ng impyerno, siyang tumupok sa kanila at nagpapahirap sa kanila. Huwag niyo pong sayangin, kasi maraming tao ang gumawa niya noon na ngayon andoon sa kaparusahan. Yung sinasabi dito sa mundo ng mga patay. Hanggang ngayon patuloy na humihingi ng second chance sa ating Panginoon na babalik dito sa mundong ito at magsisi at gawin ang tama, pero hindi na sila binagbigyan pa. Pero tayo dito, na tinawag tayo na may pagkakataon pa, na ito sana yung mga pinapangarap ng mga tao doon sa mundo ng mga patay na bumalik, pero tayo, hindi tayo nagsisisi. Hindi tayo bumalik sa ating Panginoon. Na ito sana, pinapangarap ng mga taong naparusahan na. Kung hindi natin gagawin ang pagsisisi, kung hindi tayo babalik sa Panginoon, hindi tayo magsisisi at hindi natin aaminin yung pagkakasala natin at hindi tayo babalik sa Diyos, yung mga tao nandoon sa mundo ng mga patay, doon din tayo patungo. Kaya nga namatay si Kristo sa krus. Namatay siya sa krus para sa mga tao at ang kanyang dugo asyang maglilinis sa tao, magpapatawad sa kasalanan ng tao. Kasi walang kasalanan na mapapatawad kung hindi sa pamamagitan ng dugo na inaalay. Noong unang panahon, inaalay nila yung mga hayop, mga karniro, at ang dugo iwiniwitik doon sa bawat tao na siyang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ng mga sala. Ganon din ang nangyayari dito. Hindi ikinatuwa ng Panginoon ng mga alay ng mga hayop. Instead, naghanda siya ng isang katawan na ialay para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Para sa kapatawaran ng lahat ng tao, na siyang magliligtas sa atin, na siyang lilinis sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo na namatay diyan sa krus. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nilinis. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng dugo, wala talagang kapatawaran ng kasalanan. Lalo na sa kanyang dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi dito, di ba, sinabi niya, nang hindi kakain sa aking laman at hindi iinom sa aking dugo, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga salita ng ating Panginoon at yung dugo niya na siyang maglilinis sa atin. Kasi ang sinasabi dito, si Kristo ang pan, ang tinapay na mula sa langit, na bumaba dito sa lupa. Kaya nga sinabi niya, ako ang tinapay na mula sa lupa, ang kakain sa akin, sa aking laman, at iinom sa aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero tignan nyo ang opportunity na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, binabaliwala lang natin. Kung ito ay ibabaliwala natin, mas matindi ang kahirapan, ang pagsakit na dadanasin natin pagdating ng araw. Kasi lalo na ngayon, napakahirap na panahon ngayon. I-compare mo noong unang panahon na wala pa talagang distraction, walang TV, walang internet, walang gadget, walang cellphone, wala lahat.
May mga oras pa sila na magbasa ng Biblia. May mga oras pa sila papasok sa simbahan. May mga oras pa sila upang seryosuhin ang paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, dahil nga sa dami mga distraction at temptation na siyang haharang sa tao upang babalik sa ating Panginoon, ito yung mga bagay na humaharang sa atin upang mananatili tayo dito sa ating kasalanan at mamamatay tayo dito sa ating kasalanan kung hindi natin ito wawasakin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lang talaga yung ibang paraan kaysa sasayangin natin yung buhay natin dito sa mundong ito sa walang kakwinta-kwintang ginagawa natin. Ano mapapala natin dyan? Basta lang may trabaho lang tayo, may makain tayo, may mainom, okay na, nagkakamali po kayo. Hindi po yan ang kahulugan ng buhay o ang totoong buhay. Hindi po yan. Yung mamumuhay tayo sa salita ng Diyos, yung mamumuhay tayo at susunod sa ating Panginoon, susunod sa kanyang kautusan at kanyang salita, at mamumuhay tayo sa kabanalan. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung totoo, yung pagsisikap nating magbago. Yung totoo, yung pagsisikap nating magsisi sa ating kasalanan. At yung totoo, nating pananampalataya sa Kanya. Kasi alam niya kung anong nasa puso natin. Hindi tayo makapagsinungaling sa Kanya or lulukuhin ba natin siya. Maluluko mo pa yung sarili mo. Mapapaniwala mo pa yung sarili mo sa mga kalukuhan mo kaysa sa Diyos mismo na tumitingin sa puso at isip ng tao. Mas maluluko ka pa ng sarili mo kaysa ang Diyos mismo hindi. Ganyan ang katotohanan dito sa ating mundo. So mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.